lumabas po yung issue na nag-aaral bumaril si Carla Abellana. Itong si Hipon Girl. Hindi kagandahan ng imahe niya. Kasi unang-una, nakipag-meeting siya kay Willie Revillame at sa mga ehekutibo ng AMBS2. Kinabukasan, nakita na lang nila sa social media, pumirma siya ng kontrata sa GMA7. Pero parang ang dating kasi sa akin ni Wilbert Tolentino. Malakas na hangin. Mga singers, mga performers na bayad muna bago trabaho. Uunahin na po muna namin ang pagtatawid ng maraming salamat sa matataas na numero sa hindi ninyo pagpapalampas ng bawat episode ng ating programa. Romel Chica, syempre kasama natin. Hello po. Morley Alingo. Hello. Nagugulat ako, sumisimple siya ngayon diba? At syempre po akong inyong nanay Christy Fermin na nagsasabing tulad ng dati, puro maiinit na chika at intriga lamang po ang ihandog namin sa inyo sa inyong programa. Ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po talaga. Okay. Una tayo. Ito talaga ayaw lubayan ng mga kwento, ng mga issue, ng mga bashers. Lalo na, no? At muling mag-iinit ulit ang kwentong ito. Lumamig na pero meron naman siyang post. Hindi sila bibitiwan hanggat merong mga ganyan. Okay, lumabas po yung issue na nag-aaral bumaril si Carla Abellana. At ang sabi ng isang nag-post, dapat mag-ingat ka kasi wala ka laging kasamang lalaki sa bahay ngayon. Dapat mag-ingat ka. Ay, anong sagot niya? Meron akong kasama, may bodyguard na ako. Kumuha na ako ng bodyguard. So, kakanta na siya ng... And I will always love you. Mapagpaniwala siya, no, sa mga kwento na baka mamaya may gawin sa kanya si Tom Rodriguez. Ano? At saka ngayon, Nay, meron siyang bodyguard at nag-album rin. Nag-isip ngayon yung mga tao, para saan? Saka bakit ngayon mo lang ginawa yan? Totoo. Diba? Kung noon mo ginawa, nung magkasama pa kayo ni Tom, walang magdududa na meron kang pinaghahandaan. Yun. At ito, Ate Christy, ay self-defense lang. Kung sakali mang ano man ang mangyari sa'yo, pwede mong ipagtanggol ang sarili mo. Pwede. Na, parang karate yan di ba? Kailangan matutunan mo dahil anytime pwedeng may gawa siya na hindi maganda. Ano nga sinasabi ng mga nag-aaral ng karate? Look, my hands are empty. I do not want to fight. But if my aggressor will attack me, I'll be forced to defend myself. Jacket yan talaga. Alam mo, ulitin mo nga yun. Alam mo, naging ganyan lang siya, pero dati siya talagang sa tondo. Ay, oo. Troublemaker Ano ako sa to. tundo? Troublemaker. Tagapagtanggol. Ay, totoo ba sa inyo, nagpapanaan sa harapan ng bahay? Noong way back 1960. 1960s pa yan. 60s, 70s, ayan, panaan talaga. Barilan talaga, saksakan talaga. Sa harapan, Sa makikita harapan mo. live. Minsan nga dumating ako sa punto na nagla-live ako ng interview, ng report sa umaga. May nagsaksakan sa harapan ko. Nakakaloka. Pero noon yon. Ngayon, Wala na. Ay, mabuti. buti naman, Kaya kung kaya mong mabuhay sa tondo, Kaya mong mabuhay saan mang panig ng mundo. Kaya na lang. idudugtong na natin. Mamaya patapos. Kaya mo na siya. Racket niya yan Diba, actually, naiinggit ka lang Isa pa yun. Okay, huwag muna nating bitiwan itong kay Carla at kay Tom. Ito yung samahan na pinanghinayangan ng publiko dahil nangharap tayo na malayo ang mararating nila pero bigla-bigla, 3 buwan pagkatapos ng kasal, naghiwalay. Ang nakakapanghinayang dito, Ate Christy, yung 7 years nila, sinayang nila. At ito ngayon, ako sa nakikita ko kay Carla, parang siya ang may problema. Paninindigan mo yan, Yes, Ate Christy. Kasi sa isang mag-asawa, mas madalas kapag nasisira ang pamilya, most of the time, ay ang asawang babae. Most of the time. Kasi Ate Christy, kapag marunong humawak ang asawang babae, yung kanyang asawa, hindi lalayo yan. At kung marunong din ang babae kung ano ang gagawin niya kapag ang kanyang asawa ay may problema, hindi masisira ang problema. Dapat kasi magkaagapay. Hindi lang Kung may yung isa. problema ang isa, dapat dalawa nilang nire-resolbahan ang Totoo kanilang mga yan. suliranin. At ang diba? isa, Ate Christy, sa mga nakakasira talaga, yung paniwalain ka. Yun na nga napaparan
praning ka, di ba? Oo, kasi ang ikatatagumpay ng relasyon ng mag-asawa, yung babae ang dapat ma-forgiveness. At saka yung trust, napakahalaga. Oo. Yung tiwala, kung tutuus nga yung tiwala, dapat mauna pa kaysa sa pagmamahal eh. Oo. Kasi may pagmamahal ka nga, kung wala ka naman tiwala, ano mangyayari? Samantalang kung may tiwala, kasakop na lahat-lahat yun. Di ba? Sakop na niya. Nandito sa nakita ko nung malaman mag-aaral ng baril hahawak ng baril, kumuha ng bodyguard, isa lang ang pumasok sa isip ko, sino na naman kaya nanulsol? Sino na naman kaya nagsabi na, huy, baka mamaya may mangyari sa'yo. Walang lalaki sa bahay nyo ngayon. Kaya sabi niya, meron na akong personal bodyguard. At bakit sila napunta sa ganung idea na kailangan mag-bodyguard? Hindi naman siya politician. Hindi, wala namang masama, Rome. Wala naman Walang nagtatangka sa masama. buhay niya. Oo, di ba usually kasi ang mga may bodyguard, di ba alam naman natin, mga politician yung gumagawa ng batas kasi meron sila mga hindi napapaboran. Nasasagasaan. Oo. Pero ito, ordinaryong artista. Wala ka namang ginagawang pelikula na kalaban ng gobyerno. Di ba mga ganyan, di ba? Walang magtatangka Walang sa buhay mo. magtatangka sa'yo. Alam mo, siguro ito ay pagpapaingay lamang ni Carla. Kasi alam mo na, medyo nasasapawan sila ng mas malalaking mga issue. At saka meron yata siyang gagawin teleserye. Meron Na yata- action. Oo, yan. Baka naman pinaghahandaan lang niya. O idinugtong lang. Dinugtong lang Oo. yung pag-aaral ng baril-baril na yan. Oo, siguro kailangan niya talaga na mag-aral ng paggamit ng baril. At dinugtong na lang Ate Christy, ikinabit na lang dahil Oo. hiwalay sila ni Tom at binigyan ng masamang kahulugan kasi nga baril to. Oo. Kaya ang tanong namin, Romel, may gun ka ba? Oo, di Sige ba? nga. May gun ka ba? Ate Christy, ito. Uy, magaling ka bumarel. Sanay ako bumaril, Ate Christy. Nang ano, Ibon. Binabaril mo ba ang ibon? tirador. Tirador. Alam mo, sa totoo lang, nakakatakot yung baril. Sumama ako sa mga anak ko ng pag-aral ng pagbaril. Pag nakikita ko na yung apoy doon sa Yung gatilyo, gatilyo. natatakot ako. Kaya si Carla ngayon, syempre iisipin ng tao, may pinaghahandaan ito, kaya nagkaroon ng personal bodyguard at saka nag-aral bumaril. Oo, kasi kung iisipin mo, at siyempre ganyan, nasa abroad naman si Tom. Pero alam mo, si Tom, tahimik ang buhay, Oo. walang gaanong issue na lumalabas tungkol sa kanya. Parang mas maganda sa buhay ng artista talaga yung hindi ka nagsasalita, ano? Tama. Di Para ba? walang pupuluting mga salita na laban sa'yo. Parang ipopost. less Walang talk. ibabato pabalik. Parang less talk. Less mistake. Yeah. No talk, no No mistake. mistake. Yun. Ano ba ibig sabihin nun? Bawasan mo ang salita mo. At, Bawasan mo rin ang pananahimik mo. Wendell, ikaw ba yan? Less talk. Ayan na. Konti ang salita. Less mistake. Konti ang mali. Okay, and no talk, Walang salita. lang mali. Walang mali. Oh, walang mga salita na binitiwan mo na ibabalik sa mukha mo. Yan ang nakakatakot. Ganun lang naman yun eh, di ba? Correct. So, anong may ipapayo ako, Wendell? Anong may ipapayo mo kay Carla ngayon? In English. In English, I'm not in your foot, Carla. In your foot? In your shoes. Okay. In your shoes. But one thing I would like to say is this. Sabi sa'yo na nagpapangkat. Forget all those hindrance. Ay, may mga hindrance mga nalalaman. Hindrance. Para siyang ano. Parang aning. Napansin niya. Siya na mismo nakapansin na. All hindrance. Accept all the things. Kung ano may nangyayari sa buhay mo. Hindi na kinaya, no? Hindi na, gandun lang ang pondo, no? Ganun lang. Di ba? Pondo na yan. Di ba? Okay. Yun. Pero tama yung tinutukoy mo na kung ano man ang mga nagaganap, tanggapin na lang. Di ba? Huwag nang dadagdag pa ng mga issue na magiging komplikado pa yung pangyayari. Totoo yun. Hanggat maaaring makakaiwas ka sa mga bagay-bagay na magpupunta ulit sa dati mong relasyon, iwasan mo na para hindi na ulit umusok, mag-apoy. Alam mo kapag may naglabas ng picture na may ka-date si Tom sa Ayun na Amerika, naman. issue na naman yan. Eh dito naman, wala magtatangka kay Carla, no? Oo. Di ba? Wala. Kasi Hindi niya papasukin yung pakikipagrelasyon. Saka Ate Christy, sa nakikita ko, kapag hindi tumigil si Carla sa mga ginagawa niyang ganito, paulit-ulit sa pinag-uusapan, baka katakutan siya ng mga lalaking pwedeng magmahal sa kanya. pwede. Oo. Walang maglalakas loob Walang na maglalakas. makarelasyon siya. Kasi titingin ng malayo-layo. Nako, baka katulad ng kay Tom ito. Di ba? Parang ganon. Tsaka merong hindrance, sabi mo nga, hindi pa napapawalang bisa ang kanilang kasal. Yan ang True. Ay, nako, lumundag nga tayo.
Total, yung pangalan naman niya, lumulundag talaga, di ba? Gumagano'n, di ba? Lumulundag, oo. Kaya lang, pag kinakain, ano kasabihan, itinatapon ang ulo. Di ba? Hipon. Hindi kagandahan ng imahe niya. Kasi unang-una, nakipag-meeting siya kay Willie Revillame at sa mga ehekutibo ng AMBS2, Okay. ng AMS2. Kinabukasan, nakita na lang nila sa social media, pumirma siya ng kontrata sa GMA7. Ibig sabihin, Ate Christy, nung nakipag-usap siya, tapos na siyang nakipag-usap sa GMA7 dahil kinabukasan Hindi pa. Tapos na siyang makipag-usap sa AMBS. Tapos kinabukasan, pumirma na siya sa GMA7. So dalawa, Ate Christy, ang maliwanag dito, Dalawang negosasyon ang nangyari. Oo. Ano ba naman yung nagpaalam na lang siya kay Willie Revillame bilang discoverer niya? Kuya Will, kasi ang sabi sa akin ng mga taga-GMA, meron akong pagbibidahan na isang serye at meron pa isa ulit na gagawin. Ano ba naman yun? Si Willie napaka-maintindi sa kanyang mga naging co-host, di ba? Nalaman naman ni Willie at ng kanilang team na pumirma pala sa GMA7. Kaya ang sinasabi ng iba, nagpapataas siguro ng presyo ito. Dahil parang sinabi niya siguro sa kabila na kinukuha nga rin po ako ng AMS2 di ba? Ng All TV. Maaari. Diba? O kaya siya nakipag-meeting muna kay Kuya Will, tinignan niya muna yung kung anong mga I-offer. Oo, kung ano yung i-offer dito. Tapos i-offer, ay, mas lamang yata ako dito. Doon ako gumora. Ang manager niya ay si Wilbert Tolentino. Si Wilbert, hindi ko kilala ng personal. Napapanood ko lang siya sa mga interview. Pero parang ang dating kasi sa akin ni Wilbert, malakas na hangin. Ay? Tingin ko sa kanya sa pagsasalita. At saka bigla na lang siya ipinanganak sa showbiz na binibigyan ng ganito si ganyan, binibigyan ng ganito si ganyan. Mayaman. Na inilalabas. Alam mo yun? Hindi palihim yung pagtulong. Pero no-broadcast lahat ng mga Oo, ginagawa. parang ganon. Ako, Ate Christy, nakilala ko yung Wilbert na yun doon kay Sitang. Ay, oo. Mama Sitang. Yung sa ano? Thailand. Unang pumutok yung pangalan niya. Tapos ba nagkaroon din ng problema? Oo. At dito naman kay Erlyn na ito, Ate Christy, medyo may mga lumalabas din balita na mahirap na siya ngayon kausap. Hindi na kagaya ng attitude niya dati. Although nilinaw ni Wilbert na hindi daw ganun si Harleen. Herlyn. Pero marami pa rin ang lumalabas na Nagbago kadali, na. nagbago na. Mula nung nagkaroon ng Yes, Ate corona. Christy. Parang ganon. Mula nung mapansin. Hindi siguro niya alam na dito sa Philippine showbiz, kapag ikay natatakan na ng kawalan ng utang na loob, bababa ang imahe mo. Kasi may isip na lahat ng kukus, ay, mahirap ng kausap yan. Uurong na lahat kasi Kasi hindi may marunong negatibo. tumanaw na utang na loob to. Ay, mahirap na Parang talaga, ganon. no? Walang sumikat na artista na kinabitan ng pangalang Ingrata o walang utang na loob. Totoo yan. Totoo yan. Ang hirap pakinggan, wala kang utang lalo. Ang sakit sa tenga. Saka, hindi pa rin naman natin masasabing matagumpay na itong si Hipon Girl. Hindi natin maipagsisigawan yung pananalo niya doon sa pageant na sinalihan niya na First hindi naman runner-up, kanya yung oo. talagang corona. title. Diba? Tapos, hindi rin naman siya ganun kasikat pang artista. Napapanahon lang na pinag-uusapan siya. Diba? Nakakalungkot dahil nagsimula si Herlyn kay Willie Revillame. Bilang kalahok. Bilang kalahok. Napansin siya. Ngayon, ang sa akin kasi, Ate Christy, parang nagkaroon ng, ang sabi mo nga, kinabukasan, nabasa nila. Ang pananaw ko ron, Ate Christy, ay bago pa siya kausapin ni Willie, may offer na sa kanya ang GMA. Sa kabila. Sa kabila. I'm sure. Yung nabasa ko doon. Tapos, nung ipatawag siya ni Willie, hindi niya sinabi na ang GMA ay may offer na sa kanya. So, itong si Willie na tumulong sa kanya from the beginning, ay umasa na Sa kanila mapupunta. sa kanila mapupunta. At syempre, magugulat ka, meron ka na palang pipirmahang kontrata, hindi mo man lamang sinabi sa akin. Totoo yun. Masakit Yun lang naman yun. yan. Yun lang Oo. naman yun. Para tuloy dinalanse niya kung saan siya panalo. Yun ang sinasabi ng mga tao ngayon. Tsaka alam mo, madaling lumaki ang ulo ng batang ito. Ay, huwag Sa naman pananalita pa lang, tabas ng dila, alam mo na isang araw, magkakaproblema din ang manager niya sa kanya. Naku. Sa totoo lang. Kailangan ngayon pa lang talaga dapat mahulmayan, mapigilan. May kakaiba. Meron akong tulis na nakikita sa kanyang pagsasalita. Hindi laging nakakaaliw ang nagkokomedya na artista. Kung minsan, we read between the lines. Kasi yung pagbasa natin sa pagitan ng kanyang mga salita, doon natin makikita kung anong klaseng tao to. Merong ugot ng konti, Oo. merong pahapiyaw na gano'n. At saka- Makita mo, isang araw magkakaproblema Tsaka, Ate to. Christy, dun sa ginawa ni Willie, hindi ko kaibigan si Willie, pero kaibigan nating lahat. Yung bagay, hindi ko siya close na close. Parang sana nga maging close ko si Willie, no? Ay, nasaktan ako nung malaman kong pumirma siya sa iba. Dahil napapanood ko lang siya noon. Sino bang pumansin lang sa kanya? Wawawin lang. Wawawin tutuktuin. Sino lang ang pumansin sa kanya? Ang akin lang kasi ay, sana bigyan mo ng kantidad o
bilang yung mga taong alam mong nasa likod mo ng mga panahong walang-wala ka? Oo, unang-una, tinanong pa siya ni Willie, o, kumusta na buhay mo ngayon? Kuya, isang sako na akong bumili kami ng bigas. Dati-dati, kilo-kilo lang. So, tuwan-tuwa si Willie sa kanya. Tsaka nung una kasi, very raw itong si Hipon Girl. Matutuwa ka sa kanya. Kasi nakakita ng isang bata na lumaki sa isang mahirap na pamilya na biglang nagkaroon ng pagkakataon. Very raw siya, sariwan-sariwa. Ang ganda. Pero lately, hindi na. At saka na natatandaan ko, diba, inalis din ni Kuya William sa Wawawin. Parang Pagpahinga. Oo. Diba? Tapos, nung nagpahinga, eto na, nawala sa eksena. Tapos, pumasok na ulit ang eksena nung sumali siya dito sa Binibining Pilipinas. Tuwan-tuwa pa naman si Willie sa kanya dahil Oo. malayo yung mga mararating niya. At di saka ba? nakita ko pa interview, yung pinapayuhan siya ni Kuya Will. Sabi niyo, dapat maging totoo ka sa sarili mo. Huwag ka makalilimot sa pinagdaanan mo. Yun ang pinaka the best, Ate Christy, yung huwag mong kalimutan ang lumingon sa iyong pinanggalingan. Totoo yan. Ako, mahirap. Ito, sinasabi ko ngayon, magkakaroon ng problema ang manager niya kay Herlin. Maniwala ka. No, Madam Christy. Ano nakikita mo sa bolang kristal? Baby, bobo. Nakalimutan ko na yung bolang kristal ko. Perlas na bilog. Huwag kang tutulog-tulog. Isang araw, magkakaroon ng problema kay Hipon. Lulundag si Hipon ng walang pasintabi. Ganun naman talaga mga hipon eh. Lundag ng lundag. Ate So, Christy. history repeats Di ba may itself. kasabihan itong babaeng tong arte-arte, malantod pa sa hipon. Di ba may ganun? Pero nakakatuwa dahil mula nang maging winner siya, first runner-up. Oo, di ba sabi nila, ang ulo ngayon ng hipon ay kinakain na rin, hindi na itinatapon. Oo. Ganda-ganda pa naman nun, no? At saka ang ganda na ng posisyon niya ngayon. Sana lang talaga ma-maintain niya na lang. Yun na lang ang hangad natin sa Huwag kanya. magbabago. Huwag Huwag pagbabaguhin ng Oo. panahon. Dahil kapag yan ay nangyari, yun na yun. Forget about the hipon. Ay, sayang naman. Kilala mo si Wilbert? Magkaibigan kayo? Hindi din, Ate Christy. Ikaw? Pero one time, nag-guest siya sa isang programa namin. Ako, naririnig ko siya sa mga kaibigan naming mga kasamahan sa mga sa stage. Ako din, nadidinig ko Yun, lang siya. ganun mo. Kaya Saka personal napanood ko yung interview niya kay OG Diaz. Napanood ko yon. At parang ang dating nga sa akin ay isang malakas na hangin. O maaaring mali ako, baka naman hindi ko lang siya kilala. Pwede rin. Yun, kung pwede kasing malayuan ang tanaw ko sa kanya, baka pag malapitan naman, maiba. Oo, yung imahe. Yun yun. Okay? Ano ang pagkukwentuhan natin ngayon? Nako, eto na. Mga singers, mga performers na bayad muna bago trabaho. Down payment. Oo, ganito kasi yun. Kahit naman siguro sino. Kunwari ako, promoter ako, kinukuha kita Opo. para sa isang show sa probinsya. Kailangan malinaw naman talaga ang ating usapan. Magkano ka dito? Ano ang gagawin mo sa gabi na yon? Magkano ang down payment sa'yo? At kailan babayaran yung kabuuan ng presyo ng kontrata? Ganun naman talaga dapat. Pero diba? na, hindi sa lahat ng pagkakataon yun. May mga kaibigan May kaibigan. merong katalo, merong hindi katalo. Kasi madalas na nangyayari yung subaan. Yung susubain ka At na. nagaganap Tapos yan. nagkumanta, tapos na mag-perform, pero yung kabuang bayad, wala. Wala na. Tapos Wala. sasabihin, Oo. ay nalugi, ay walang bumiling ticket. Eh kung fiesta, wala naman ticket selling yon. Kaya natural lamang po na talagang magsiguro din naman ang performer bago tumango sa isang imbitasyon. Pagka provincial shows kasi wala namang kontrata Wala, yan wala. eh, di ba? Oo. Laway-laway lang yan eh, di At saka ba? di ba na may sinasabi ka yung halaga pag tumawid ng dagat? Iba yung tawid dagat kasi. Ako, yung pagka sa ibang bansa, ganito yan. Ang ginagawa ni Maribel Aunor na nagdadala ng mga artista sa Canada dati, kung saan ako ay sumasama, no? Kunwari, pagpirmahan ng kontrata, 25%. Kapag nasa airport na, bago sumakay ng aeroplano, 25%. 50 na, 25, 25. 25. Pagdating doon sa bansa, 25%. Mag-check-in ng hotel. 75 na. Bago umakyat ng entablado, 25%. 100%. Wala na. Napakalinaw niyang kausap. Kaya ang dami naming nadadala doon. Depende yan sa producer siguro, Nay. Pag ganyan ang producer mo, talagang papasok ka talaga dyan. Pero may mga artistang kahit kilala niya ang producer, kilala niya yung recruiter, pero kailangan niya talaga, lagi siyang bibigyan ng down. Dahil may mga artista, Ate Christina, down muna talaga. Ito yung mga nadala na Sigurista, siguro. mga O, sigurista. At ito rin yung mga sigurista
sigurista. Sigurista. Okay. Ganito yon. Merong isang magaling na actress-singer. Tinawagan ng isang show promoter. Sabi niya, Ate Chuchu, may nag-iimbita sa'yo sa Bulacan. Dahil hindi ka na kumakanta, okay lang. Presensya mo lang ang kailangan. 200,000 ang talent fee mo. Ay nako, baka mamaya hindi ako free sa sinasabi mong Biyernes na yan. Kasi alam mo naman, may taping ako ng seryeng Chuchu. Sabi niya, ay, Ate Chuchu, sayang naman. Kasi sa akin na yung 200,000. Buo na nga ito, hindi na nga down payment lang. Ay, sandali sabi doon sa tumawag. Titingnan ko lang yung aking schedule notebook. Titingnan ko. Ay, nasa iyo na ba? Oo, Ate Chuchu, nasa akin na. Wala pala akong taping. Agad. Oo. Nasaan ka ba ngayon? Andito lang ako within Quezon City. Eh, pumunta ka na dito. Dalin mo na yung payment. Ganon. May dagdag na kwento ako Okay. Sa isang concert, like isang baguhang singer, in-invite itong si actress na ito, na maganda ang boses. Singer-actress. Singer-actress. Ang unang sabi niya, hindi daw siya pwede. Ganun din, hindi rin pwede. Pero nung sabihin, Ate Christina, eto yung 100 uupo ka lang, manunood ka. Down payment lang yun, Tay, dumating. Diba? Yun ang pangati kumbaga sa ibon. Dumating! May kanya-kanya rin pala bang akit dito sa actor singer na to. Kailangan talaga may down payment talaga. Yung automatic hawak niya na. Kung mag-taping nga ito, kaliwaan Oo nga. Idideposito mo muna sa account niya bago siya pumunta doon sa set. Tapos, Ipapacheck niya doon sa PA niya. Pagka nakadeposito na, go na doon sa set. Tapos, minsan, nakuha na yung Bigla hindi dumating. paano? Pero maganda rin ugali nito, Ate Christy. Pag may datong ito, ganyan. Napapakain ito talaga ng ng mga kuro. Pag may Araw-araw, talaga, maano siya. Generous. Galante. Very generous siya. Very Galante generous. siya. Hindi mo lang pala kaiinisan. Producer pero lang ang may naman, teka lang naman muna. Paano naman yung kompromiso? Di ba? Okay. Sino pa? Siyempre, ano na natin, bangkaan ko, Ate Christy. Yung isang aktor, ay, singer pala siya. Singer lang. Singer siya, na problemado nga siya sa anak niya. Ay, okay. Continuation pala ito. Kasi, pagka iyan ay, lalo na nung kasikatan niya, Ate Christy, hindi mo yan hindi mo yan mapapaalis as long as na hindi niya nakukuha yung half na down payment. Hanggang hindi niya nakukuha yung 50%. 50%. Kailangan bayad yon. Kasi naman ang dami-dami offers nitong taong Noon. Noong kanyang kapanahunan. Sikat na sikat yung mga kanta niya. Pipiliin niya siyempre doon kung alin ang pinakamalaking offer. Sikat na sikat. Ngayon, Ate Christy, pagdating, katulad nga ng sabi mo, pagbaba ng eroplano, dapat another 50%. 50. Another 50. Ibibigay mo sa kanya yon. So, bago mag-perform, fully paid na siya. Dapat kasi ganun talaga bago mag-perform. O tama yun. Tama naman siya. Pero kapag kaibigan mo ang kumukuha sa'yo, huwag mo naman pairalin Oo, yun. antayin mo naman kasi hindi ka naman tatakban kung tinuturing mong kaibigan at may tiwala ka sa kaibigan mo na kumukuha sa'yo. Antayin mo naman, tapusin mo Oo, rin. hindi ka naman tatakbo. Saka magbigay ka naman ng discount pagkakaibigan mo. Na yung halagang halimbawa, ang bayaran is 2 million. Ibigay mo ng 1.5 yun dahil kaibigan. Saka pag sinabi ko sa kaibigan natin, Christy, hindi mo bibilangin dun yung pera. True. Bibilangin mo dun yung ano ang kabutihang nagawa sa'yo. Oo, At sino lilinginin mo. At sino siya sa buhay mo. Oo, pinakamahalaga yung pisong ibinigay sa'yo nung kailangan mo kesa sa milyon na ibinigay sa'yo nang hindi mo na kailangan. Sa totoo lang yun. O katulad itong susunod na to. Ay nako, Sino BI yan? natin yan BI natin yan. Ay, matindi to. Ito yung kasi simula pa lang, inalihan na kagad ng yabang, nalunod na agad sa isang basong tubig. Grabe ito. Na ito talaga, siguro kahit na may budget pa tayo, hindi natin kukunin to Oo. No? Mahusay kung sa mahusay, pero yung, Diyos ko, aminin naman natin, hindi naman siya gawa. Pero Romel, nakakulong lang ang boses niya doon sa mga kanta na babagay. Totoo. Pakantahin mo pinipili. Oo. Pakantahin mo ng iba, hindi rin naman niya kaya. Kasi naman pala, kaya ito mahilig sa down payment, nagsasabong. Ayun, Matindi kaya. pala ito Talaga sa sa sabong. bungero siya. Oo, hindi nga ba't nag-aaway sila nung kanyang kalibin dahil dyan? Nauubos ang pera sa kasasabong. At saka, hindi nagpahalaga. Alam niya, Sayang, no? kulang siya sa personalidad, di ba, Nay? Anong kulang? Ngetalo? Hindi naman ganon, Oo. pero hindi mo pwedeng ilaban ang sabayan sa iba. Okay. Diba? Dapat ang puhunan niya na lang na ugali. Di ba? Yung pakikisama niya, ay, ang bait niya, kahit ganito, ang bait nito. Paano ba siya kumanta?
Magaling naman kung sa magaling. Taas ang boses ito, Nanalo nga Oo. sa isang reality show di ba? Dahil binakapan siya ng isang female personality na inakit yung judges na ito ang panalunin. Okay naman talaga ang boses niya, kaya lang yung ugali. Yun lang. Kaya lately, wala nang kumukuha sa kanya Ngayon, siguro nasa isip ng gano'n ito, ano ba yan? Wala akong racket. Sana pala dati. Mag-ipon-ipon ako ng mga panahon na Oo, sana hindi ako ganito. nag-logis. Totoo. Siya ba yung napagkamalang ano? Magnanakaw. Di ba? O, sige nga. Siya yung Nakatayo. nakatayo. Yung producer na mayaman, nakatayo din doon sa gilid ng kalye. Tapat naman kasi yun ng kanyang mga kondo. Okay. No, makmang palapit itong singer, lumayo din yung producer. Kasi, Kala na. oo, Chuchu, ba't po kayo lumalayo? Takot ako Akala ko magnanakaw. Sabi niya, akala ko. Yung parang hold-upper. Kasi itsurahan. Para naman kasing ganun nga. Talaga? Oo. Hindi kagandahan yung itsura niya. Oo. Pero pag kumakanta kasi gumugwapo Oo, yun naman talaga panghatak niya, Ben. Yun, oo. Kantahin mo nga yung isa niya. Ay, naku, bas. Ang taas kasi nitong kanta. Sige, sige. kahit Kaya isa mo lang. yan. Highway run into the midnight sun. Hitsura talaga ng isang napakagaling na naging miyembro pa ng Journey. Arnel Pineda. Ay, naku, wala akong masabi niya. Kaya isipin Ay, si Arnel, marunong Masabi dyan. tumanaw ng utang na loob. Walang stiff neck. Ayan. Walang biro. Alam niya lahat ang mga taong tumulong sa kanya para maabot ang tagumpay. Darating pa sa punto dahil sa mabait ka, nakikisama ka pag kinuha ka, hindi mo na nga ibibigay yung tunay mong presyo. Bahala na lang po kayo. Dapat nga ganun Ate Christina, pagkakaibigan mo na, magkano ba? Ay, bahala Alam ka mo, na. ang hindi natin alam, napapamahal pa nga pag bahala ka na Ay, si nanay nung nangyari sa kasi niya, si Bahala nanay. ka na. Oo. Ako talaga, pag sinabihan ako nung bahala na po kayo, ay, ayoko ng ganyan. Bahala na po kayo, napapalaki ko kasi. Kunwari, 50 lang naman ang takbuhan. Ang naibigay mo pala, 75. Eh di sana nagpresyuhan na lang kayo, di ba? Bahala ka Kaya na. nga, di ba sasabihin ng singer, naku, ano ba naman tunay? Sobra-sobra naman to sa budget na hinihingi ko pa. Wala na May eh. pabigas ka pa, may pagulay ka pa, saan ka pa? Kaya yun yung Ganun. mga usaping magkaibigan natin, Christy. Pag magkaibigan, pero hindi, walang kwenta naman yung sumobra na yun eh. Kundi yung nirespeto ka lang niya. Totoo. Ay, oo. Yung hindi ka lang sinabihan ng presyo, presyo. sobrang respeto na yun eh. So, saka si Nay, pag nakita yung OPM Hitman, kung paano ko usapin, show tayo, show. Nay, okay lang, Nay, kahit ano, kahit kailan yan, go lang kami. Walang ano, te, walang Eh pinag-uusapan. kasi, yung kredibilidad bilang isang producer ng mga performers, ibigay mo yung para sa kanila. Next time na magtanong ka, 100% lang ibibigay yan para sa'yo. Yun. Dapat ka. Ganon. Totoo talaga. Ganun talaga. O may isa pa. Ako, isa rin to. Gipit din. Lagi? Ano to, feeling gipit? Feeling gipit. Pero siguro, gipit na gipit din talaga to, Nay. Kasi ano naman. Wala naman siyang gaanong Wala siyang, racket eh. oo, at saka ang dami na kasing baguhan din pati. Na maayos, kaya nakita mo ngayon, nag-artista na. Hindi ba? Noon nang kunin siya sa isang serye, akala niya siya yung bida, ano? Oo, kontrabida na siya, be. Hindi siya ang ginawang bida, kontrabida siya. So, nag-react siya. Disappointed siya doon, pero racket ito eh, ba't mo naman tatanggihan? Oo, kasi balita ko nga dito, kahit na nga magkano, go na siya. Kasi na Talaga? sobrang, oo, kahit na magkano, basta sige, sama ako dyan, join ako, kaysa naman nga. Magham ka nga ng isang kanta na pinasikat niya. Ang title po niyan ay Ala ko sasabihin. Oh, di ba? Yun yun. Panapanahon talaga, no? Oo. Lumipas na rin naman, pero naman, bongga rin naman to nung kapanahunan niya. Ang dami rin naman niyang pinasikat na kanta. In pair. Yan At na. laging bahagi ng kanyang karera ang Pasig. Ay, oo. Diba Kaya pag naman? nadadaan ka talaga, ay, siya to eh. Oh. Siya lang gumawa ng kanta eh. Diba? May experience nga ako dyan eh. Sa Boracay kami. Oh. In-interview ko siya da. Oh, Ay. Maya-maya parang natingaling-ling. Iniwanan na lang ako basta. ay ganon. Baka may pinagdadaanan naman, be. Maraming pinagdadaanan nito. Oo. Hindi nga ba't pag nagpe-perform ito, pag nakita mo nakapantalon, naka-long sleeves, pagka-performance na, naging shorts naman na yung pantalon, ginupit-gupit niya. Siya ba yung Ate Christing artista na kapag ka may shooting or taping, pag darating ng maaga, tapos ayos na ayos siya. Tapos maya-maya, pabang di pa siya kinukunan. Babaguhin niya, yung ayos niya. Oo. Nababago. Siguro Tapos pag mainipin. tatawagin na, kailangan na ulit. O, di ba, David? Okay, di ba? Bakit ganyan na? Oo, yung
Ang talo niya, may dala siya mga gunting. Ginugupit-gupit niya. Wala. Yung long sleeves, nagiging 3/4. Hans siya. Di ba? Franz Marat. Gorda. Eh ako naman din siguro, hindi ko na lang kukunin to. Baka kung anong gawin pa sa venue. Alam mo, may kanya-kanya talaga silang ugali. Ano? Mahirap talaga. Dapat marunong kang mag-adjust. Dahil kung hindi, stress ang aabutin mo. Oo, at saka hindi ka na i-get lakit. Yun ang importante doon. Yung marunong kang rumispeto, marunong kang sumunod, at professional ka sa lahat ng sinasabi mo. Tama. Alam mo, magba-blind item pa ba tayo? Puro blind item na nga ito. Ay, oo nga, ano? Diba? Ang dami nito. Baka magre-reklamo, ang dami-dami yung blind items, naliligaw na nga kami, sobrang dami. Gusto yan ng mga SNNers. Naku, yan talaga. Magpalutang ka ng isang BI, 3 araw nilang pinag-uusapan. Ganun pala to, ganyan pala yan. Diba? Nililista nila. Oo, totoo. Nililista Ay, nila. totoo yan. Okay, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ba talaga yun? Sino ba yan? At syempre, ito pong bahaging ito ng SNN na inihandog po namin sa isang bagong kaibigan na tinututukan po namin ang mga vlogs niya sa YouTube. Siya po si ka-farmer Engelbert Sardino at ang kanyang wife na si Bebe. Wow. Ayan, inire-recommenda po namin yan. I-try po natin tutukan yung ka-farmer. Ang dami po nating matututunan, ang daming ideya tayong makikita. Isa po siyang buhay na pangarap sa mga taong naghahangad na umangat ang buhay. Ayan. Ka-farmer! Ayan. Yan na. Anong kwento ba yan? Siya yun. Eto na ang Ay, Ikaw yun. Una, eto na. Nung una, bulong-bulungan lang ito sa isang set, sa isang telescope, pag pelikula. Kasi itong male na artistang ito ay nuknukan naman talagang pag-isipan. Pag pumasok daw ito sa CR, ang tagal. Maliligo. Hindi pa muna. Kunyari, magsi-CR lang. Pero ang tagal. Eh, anong ginagawa sa CR? Yun lang nga. Kung sa babae, di ba, papasok yan, may kukumuna ng tissue. Ayun, meron siyang talagang kit. Papasok siya, magsi-CR lang yun ha. So, kakain ng oras yun. Minuto, 30 minutes, magsi-CR lang, iihi lang daw. Ihi pa lang? Ihi pa lang yun. Gaano kahaba yung... Wala gaano pang kahaba pupo yun. Wala pang pupo yun. Kasi syempre, pag take na kasi biglang magpapaalam, ay, wait lang, dire. CR lang ako. Kaloka siya. Ihi lang? Oh, kasi pagbibigyan. Kasi bida-bida naman to. Kaya pagbibigyan, eto na. Merong mga eksena, kailangan, maliligo pa siya. Matagal din. Ang Naku, tagal. lalo na yung pag-jingle nga, kaya tagal na eh. Kasi pag naligo daw ito sa taping, di ba? Alam naman natin sa taping, iisang CR. Mabilisan yan. Mabilisan lang dapat kasi maraming susunod sa'yo. Pagpasok daw nito, ito na mga kasunod. May timba ito na may yelo, may cucumber, may lemon, may lotion, may langis. Ano ginagawa sa cucumber? Ano to? Magtitinda siya doon sa CR? Ano, gagawa siyang lumpia? Hindi nga nila maisip, nuknuka ng balidosa. Okay Ito na siya. maghahalo-halo? Oo, baka nag-iis pa yata doon, nagpapahinga pa yata, papausok pa yata ng kandila na naliligo. Ano ba yun? Tapos sabi pa nga yun, ang ingay-ingay na sa set, sabi, Diyos ko, arte-arte naman ito, mas maarte pa sa girlfriend niya. Oo. Ay, Ay, totoo. Ibulong mo nga sa akin yan. Kunyari, hindi ko alam. Diba? Eh, di ba napapabalita na nga ito, nauulinigan na nga ito na merong, naki-question na nga ang kanyang gender, di ba? Dahil sa sobrang niyang Kaartehan. artihan. Grabe naman, maliligo lang. May cucumber, may yelo, may lemon. Ano to, kinigilgil na gano'n na mabuti? Malamang. Sa katawan? Eh, di ba nga na, ito pa yung naglalagay pa ng papulato. Ay, Ang dami nilalagay-lagay, di ba? Mas maarte nga siya kaysa sa girlfriend niya. Ayan. Yung girlfriend, pagkaligo, pa. Oh, Okay at saka na. yung girlfriend kasi, di ba, laking hirap yun. Kaya, pagkabasa na buhok, shampoo. Ay baka naman kasi Ate Christy, kaya ganito siya katagal. Sinusunod niya yung mga, cucumber. Ano ba? Cookie. Ano tinig ko? Hindi maganda. Oo. Patawad po. Pipino na lang. Ayan. Pipino na Oh, lang. pipino na lang. Okay. Kasi Ate Christy, pag nilalagay yun, may mga oras yun, may mga minutong sinusundan niya. Sinusunod yan. Pampalis daw na ayaw Ayan. mag-siyan. Baka ganun guys sa tumagalan ba? 15 minutes yun sa cucumber. Tama. Cucumber talaga. Pero te, ginagawa yung mga bagay-bagay na orasyon. Pag sarili mo ang CR at nandun ka sa bahay mo. Oo. Pero kapag nasa location ka na, iisa lamang ang CR na gagamitin ng marami, ay inisan ka Talaga? talaga. Oo, maging ano ka naman, aware ka naman, may sensitive ka naman na ang dahil pang susunod sa akin. Grabe. Eh sa pag-makeup, di ba, lagi daw nagdadala to ng mga makeup at sarili niyang At
Di ba? Alam mo, meron kami nakausap na makeup artist. Oo. Hindi ka po pwedeng mag-makeup sa kanya nang hindi mo gagamitin yung sarili niyang brush, sarili niyang brand. At ang sinasabi niya, don't use that ha. Sabi niya, you've been using it to other stars. I have mine. At ito pa na Tama naman yun, Ate Christy. Para sa Hygiene. hygiene. Tama naman yun. Personal hygiene. Di ba sabi nila, pag nag-show daw silang lahat, yung grupo nila sa abroad, daw sila nasa damita, nasa part. Ito daw ay nasa... Makeup. Ay. Nasa makeup shop. Oo. Doon siya, tinitingnan niya. Para din yung isang kasamahan niya. Ay. Na hindi nag-aano aktibo ngayon dahil nagkaroon ng kaso. Di ba? Hindi pa. Hoy! Alam ko! Kayo, pag tinanong di nyo alam. Siyempre, Reyna ka ng Ay, isa pa rin yun. Yun din, yung mga kasamahan, pagpunta sa ibang bansa, nyari may show sa ibang bansa, ikaw punta ka sa sapatusan, ikaw sa mga jacket, siya talaga, dun din sa shop ng mga makeup. Ay, kaya pala, pag nagtatabi sila, uy, anong shade na kuha mo? Where did you buy that? Oo. Do you have na the latest? Alam mo, nakita ko mag-makeup yan kasi doon tayo sa isang station na yun dati. Ang husay niya, Ate Christy. Ang galing niya mag-makeup. Mag-blend, ano? Mag-blend ng mga kulay. Iisipin mo, natural na natural, pero meron siyang makeup. Meron. May suot na makeup pero parang wala. Pero parang wala. Tanong ko lang, Nay. Nasaan na nga pala ngayon? Ay, naku, hayaan mo na kasi busy siya sa hearing. Oh, di ba? Pero may mga banidoso talaga. Pero isa pagkabalidoso, ay nako. Pero may mga artistang lalaki naman na, ay, maliligo lang, alis na. Ang tawag daw dyan sa lalaking balidoso, metrosexual. Banidoso. Metrosexual. Metrosexual. Isang metro na lang. Metrosexual. Isang metro na lang, bisexual. Yun ang Metrosexual. Metrosexual. Isang metro na lang, bading na. Yan. Hindi talaga, mayroong mga vein. Itong BI mo. Diba? Number 1 yan. Kaya kawawa daw yung PA niya ni. Ang dami-daming dala-dala pagka nagtitaping o nagsushooting. Yung iba, dalawa lang ang dala. Yung PA niya tsaka yung driver niya. Grabe, ang dami-dami daw dala. Hay nako, malapit-lapit pa na na may letter X ba sa kanyang name? Ay, Diyos ko. Ilan lamang artista may letter. Lalagyan ba natin siya ng X? Pwede. Oh. Diba? Ang apelido ba niya ay letters lang? 3 letter lang? Diyos ko. Na, pinag-isipan namang masyado yun. Oo, grabe ka naman. Gusto mo naman kung mailaglag talaga. Oo. Hay nako, totoo yan. Mas vain pa siya kaysa sa girlfriend niya. So ano yun, yung babae lagi nag-aantay sa kanya? Ay, di ba laging ganon? Yung babae ang Pa-wait lagi ito. Oo. Siguro nag-e-emyas pa. Siguro naglalagay pa ng chuchu Tapos sa... bago siya lumabas, sinitigyan niya muna girlfriend. Mag-video call muna tayo. Anong kulay ng blush on mo? Ah, naka-pink ka pwes. Terno. Tapos naglalagay pa siguro ng sa paa. Di ba? Yan yung naglalagay-lagay Ate Christy. Pula. Siya ba yung pag lumangoy? Di puputla. Di shoot na naman ulit. Di ba? Yun. Pag lumagay doon sa swimming pool, para may isda doon. Mapula. Totoo yan. Kawawa na may girlfriend. Paniwalain din kasi yan, diba? Funny. Sabay pa tayo. Ano ba dapat nilang gawin? Naku, eto na nga po. Mag-subscribe na po kayo, mag-like at mag-share sa aming channel. Ayan. At syempre, ayan. Ikalembang po ninyo ang kampana. Ayan. Tapos, para malaman ninyo kung ano yung bago naming upload. Ayan na. Tama nga. Ayan na dito sa Showbiz Now na. Ayun na. Dami mo namang sinasabi pa dyan. Ending na, be. Alam mo, direct, kontakin mo na si Wendell. Ito ang papalitan. Di ba? Ayan. Okay. At syempre, Ate Christy, thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa aking personal vlog na Molly Alinio. Ito ang Tundo. Kapag nabuhay ka sa Tundo, mabubuhay ka sa mabubuhay ka sa buong mundo. Ay, nako, maraming subscribe naman po kayo. Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mong magsinungaling sa buong mundo. Bahala na po kayo, ha? Ay, nako. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat, mga kachika, mga kapatid. Sobra po ang pasasalamat namin sa inyo sa hindi ninyo pagpapabaya sa bawat episode ng inyong programa. Romel, thank you so much. Thank you. And, pangalan.
Total, nakakalimutan niya yung mga linya niya eh. Oh, ano nga name mo? Ano nga ba? Merly Alinio. Maraming salamat po hanggang sa muli. Ito po ang inyong programa. At ito ang Showbiz Now! Maraming salamat po.